Good news muna tayo for your information. Ah, balik na po muli ang kumpiyansa, tiwala ng mga kapitalista, foreign and local business sector sa ating bansa. Ito ay matapos nga po na officially i-dismiss ng 284 congressman ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Aminin natin na noong ito'y tinatalakay pa, nagdalawang isip, nangamba ang business community kasi sila yung may-ari ng sariling pera nila para sa negosyo. Hindi yan isusugal kung tagilid ang liderato ng bansa. Yun po yung implication nun. Pero nung i-dismiss dahil sa walang sapat na basihan, ebidensya, ang tiwala ng business community bumalik at magpapatuloy, magpapalakas ang kanilang negosyo, Luzon, Visayas, Mindanao, local and foreign investor. Yun yung maganda. Good for economic, good for security, at katatagan ng ating bansa. Yun po ang naging bunga ng dismissal ng 284 congressman vote for dismissal against impeachment ni Pangulong Marcos Jr. Yun ang implication nun. Alam ito ng business community, alam ito ng mga lehitimong business analyst. Pero siyempre, yung kabilang grupo na ayaw sa gobyernong ito, iba ang kanilang pananaw, bahala na sila. Pero ako dahil mas pinalalawak natin ang kaalaman ng positibo at katotohanan, kumpiyansa na ang business community muli ngayong taong ito at hanggang sa 2028. Kasi yung impeachment laban kay Pangulo, tapos na yan. Kung magkaroon man ng impeachment sa susunod taon, wala rin mangyayari dahil walang bagong ebidensya. Kung ano yung reklamo ngayon, yung tinireklamo dati, so wala na yan. Tapos mag-i-eleksyon na. Wala, nakapokus na po ang mga negosyante sa magagandang programa at policy ng ating kasalukuyang gobyerno. Paghikayat ng pangangapital dyan po sa mga na-discovering oil, exploration, na-discovering oil, yan sa West Philippine Sea. Na hindi lang isa, dalawa na ngayon, malalakas. Infrastruktura, teknolohiya, ang focus at yung laban sa korupsyon. Yun po yung kumpiyansang magpapatatag sa business community. Seryosong labanan ng korupsyon, palakasin ang transportation and communication, infrastruktura, palakasin ang policy tungkol sa ekonomiya, yan ang gusto. Independent foreign policy, yan ang gusto ng foreign investor. Yan po yung totoo. Ayaw itong intindihin ng hindi nakakaintindi. Ayaw itong intindihin ng balitang ito ng mga anti-Marcos kasi ang kanilang agenda, magpalit ng gobyerno, pagpabagsak ng gobyerno, pagpabagsak ng ekonomiya, pagkasira ng ating bansa, yun ang gusto nila. Kaya hindi nila naintindihan ng positibo. Ako ipaglalabang ko at paninindigan ko. For your information, for your education, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo ng mga Pilipino. Nasa magandang galaw tayo sa kasalukuyan. Ang kapitalista ang pinakamalaking partner ng gobyerno. Ang gobyernong Pilipinas ang pinakamalaking employer sa ating bansa. Kaya yung tie-up ng pribado at ng gobyerno, panalo ang Pilipino. May trabaho, magkakatrabaho ang mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po yun. Kaya huwag kayong palinlang, huwag kayong maniwala sa mga mapanirang uri na walang malasakit na totoo sa bansa. Walang agenda kung hindi manira ng gobyerno. Hindi para sa kinabukasan ng bansa sila. Hindi para sa kinabukasan ng kabataan sila. Sila ay nangingibabaw ang pangsariling kapakanan, interes pangsarili at pampolitika. Garbage yan sa isang demokrasyang bansa na ang hangad ay kaunlaran at kabutihan. Maniwala po kayo. Para sa aking opinyon at pananaw sa nangyayaring ito, ang igalaw pang sarili, hindi yan nakakatulong sa inyo at sa inyong mga anak. Especially ang mga Pilipino sa abroad, nagpapakahirap, nagsasakripisyo malayo sa kailang pamilya para itaguyod ang kailang buhay ng kailang mga anak, makapag-aral at mabuhay ng matino.
Alam nilang mga OFW at mga Pilipino sa abroad kung gaano kahalaga ang gobyerno na matino. Dahil sila'y nandun sa abroad, alam nilang matitino ang gobyerno na kung saan sila nakatira tagahanap buhay. Kaya maunlad sila. Dito lang sa atin, sobra. From day one, before, during, and after election, puro pamumulitika. Lumalaban pag natalo, ayaw tanggapin ang pagkatalo. Lumalaban pag natalo, ay nagiging oposisyon at pinanindigan ng kailang maling paniniwala. Only in the Philippines. Iyan ang ating binabago dahan-dahan. Pangako ko sa inyo itong aking mga channel, mananatili pong magsasabi tayo ng totoo. Ang hindi maniniwala, saradong isip. Yan ay mga troll at baser. Walang pakinabang sa lipunan yan. Huwag na natin pansinin yan. Yung matitinong Pilipinong nagsusumikap, kabataang pag-asa ng bayan, gobyernong sumusunod sa batas, mamamayang dapat sumunod sa batas, iyan ang ating itaguyod. May gabay sa atin ang Panginoon. God is good all the time. Sa mga nasa tamang direksyon ng landas at galaw. Yan po yan. Huwag palinlang, huwag pagamit sa mga makasarili. Huwag palinlang, huwag pagamit sa puro paghihigante ng wala sa lugar. Delikado yan, gagamitin lang kayo. Pag napwesto sila sa kahit anong posisyon, iiwan kayo. Ginagamit lang kayo ngayon dahil meron silang agenda. Pag nakuha na nila ang agenda nila, ilalaglag na kayo. Yan ang kanilang mga plano. Pero ang tamang direksyon, magtulungan, paunlarin ang bansa, magtrabaho ng matino, sumunod sa mga batas, panalo ang kinabukasan at may magandang buhay ang ating kabataan na itinataguyod sa lahat ng oras at pagkakataon. Yan po ang ating observation sa nangyayari. Every day, lagi may challenge. Pero kung alam nyo ang totoo, hindi kayo bibigay sa challenge ng kapahamakan. Yung challenge ng positibo para sa magandang buhay, mararamdaman nyo. Yan po yan. Suportahan natin ang pamahalaan sa tamang ginagawa. Kung mayroon kayong nakikitang pagkakamali, pagkukulang, sabihin nyo. Dahil hindi naman po pinagbabawal ang constructive criticism o wake-up call na pagtalakay sa kasalukuyang gobyerno. Actually, kailangan ng kasalukuyang gobyerno ang boses ng iba-ibang sektor ng lipunan at hindi yan pinagbabawalan, lalo na kung makakatulong sa ginagawa ng gobyerno. Kahit anong pagtutol kung may basihan, okay lang. Pero kung wala, basura lang, garbage lang yan. Maniwala kayo. Malaki ang pag-asa, mabuhay ang business community, foreign and local investors sa Pilipinas. Mabuhay ang gobyerno, mabuhay ang mga Pilipinong matitino at nagmamalasakit.